Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Gary, hindi sapat ang salitang mahal kita. May pamilya siya at may pamilya din ako. Ang kaibahan nga lang, mayaman sila at mahirap lang kami. Gary, magkaibang mundo naming dalawa. Sapat na siguro ang 3 buwan na minahal namin ang isa't isa. Pero Stella, bago pa man niya matuloy ang sasabihin, ay kaagad ko nang pinatay ang tawag. Stella, tara na, start na daw. Tawag sa akin ni Tony. Napalingon naman ako sa aking likuran at nakita ko doon ang mga kaibigan ko na nakahanda na para sa graduation. Kapwa malalawak ang kanilang mga ngiti habang nakatingin sa akin. Naglakad ako papalapit sa kanila at hinawakan ko ang mga kamay nila. OMG! I'm so excited na! Selfie muna tayo! Naglabas si Lester ng phone at nag-post naman kami agad at sa kanya knilik ang camera button. Abala sa pag-iimpake si Anthony ng kanyang maleta. Ngayon ang alis nila ng pamilya niya papuntang Amerika. Matagal na talaga itong plano ng pamilya niya, ngunit ayaw niyang pumayag. Ngunit ngayon na wala na sila ni Stella ay desidido na siya. Anthony! Napalingon siya sa may pinto na may kumatok doon. Ang mami niya pala. Are you done with your things? Aalis na tayo maya-maya. Nakangiti niyang wika. Yes ma'am. 5 minutes na lang po. Tugon naman ni Anthony at bumalik na sa ginagawa. Habang abala sa paglalagay ng mga gamit sa maleta, ay bigla na lang may nahulog sa sahig. Pagtingin niya doon, ay nakita niya ang singsing na binigay niya noon kay Stella. Dahan-dahan niya itong nilimot at saka pinagmasdan. Hindi niya maiwasang mapangiti kapag naalala niya ang mga araw na bigay niya iyon sa dalaga. Naputol ang kanyang pag-iisip nang madinig ang tahol ng kanyang aso na nakakulong na sa cage nito. Ibinulsa niya ang singsing at saka ito nilapitan. Relax dude, aalis na tayo. Ngumiti siya at pinitik ang bakal ng cage. Excited ka na bang makarating sa Amerika? Napapatawa na lang siya dahil sa kanyang ginagawa. Hindi man niya maintindihan ang sinasabi ng alaga ay parang marunong itong makipag-usap. Binitbit na niya ang kulungan ni Botchik at isinabay niya ang maleta. Ang ibang gamit niya ay pinadala lang niya sa mga kasambahay. Paglabas niyang mansyon ay nakita niya sa labas sila Gary at Bea. What are you doing here? Inis na tanong niya kay Bea. Kahit kailan talaga ay hindi niya gusto ang presensya ng babae sa paligid niya. I just want to say goodbye. Aalis ka na pala. Kailan ka ba babalik? Nakalabing tanong ni Bea. Hindi siya pinansin ng binata at nilagay nito ang mga gamit sa compartment ng kanyang kotseng gagamitin niya sa pag-alis. Hey! Mamimiss kita! Dagdag pa nito. Pagkasarado ni Anthony ng compartment ay walang gana niyang tiningnan ang babae. Talaga? Ako kasi hindi. Pasimpleng tumawa si Gary dahil sa sinabi ng kaibigan, ngunit sinaman siya ng tingin ni Bea at padabog na pumasok ng mansyon para punta ng kaibigan niyang si Casey. And you? What do you need? Naibigay ko na ang huling sahod mo, diba? Binaling ni Anthony ang tingin kay Gary na nakatayo sa gilid ng sasakyan. Grabe ka naman. Hindi ba pwede magpapaalam lang ako? Hay, dapat naghahanap ka na ng bago mong amo. Wala na magpapasweldo sa'yo. Hindi ka naman pwedeng sumama sa akin. Maya-maya ay bigla na lamang naging emosyonal si Gary at nagsimula magpahid ng luha. Kahit na masungit sa kanya minsan ang kaibigan, ay marami silang napagsamahan at parang din niya itong kapatid. Stop crying. That's a gay thing. Inikutan siya ng mata ni Anthony, ngunit wala siyang pakialam. Nagpatuloy siya sa pag-iyak at paghikbi.
Dahil naasar na si Anthony sa pag-iyak ni Gary, ay niyakap niya na ito at tinapik ang likod. Hindi man niya ipakita ay malungkot din siya dahil hindi niya makakasama ang PA na naging best friend na din niya. Basta, kapag kailangan mo ng personal alalay, sabihin mo lang. Kapag may pero na ako, susunod ako sa Amerika. Kumalas ito sa yakap nila at ngumiti sa kanya si Anthony. May aso na ako. Pasensya na. Sinaman siya ng tingin ni Gary pero maya-maya ay sabay na silang tumawa. Ngunit sandali lamang yun nang may maalala si Gary. Hindi ka ba magpapaalam kay Stella? Nagbago ang reaksyon ni Anthony at umiwas ng tingin. Ang pangalan na yun ay parang nagiging dahilan ng kalungkutan niya. Sinubukan niya itong tawagan ngunit nakablock na ang number niya sa dalaga. Don't mention her name again. Seryoso niyang wika. Nabalot ng katahimikan ang kinaroroonan nilang dalawa at naputo lamang ito nang lumabas si Casey at Bea. Nagpaalam siyang muli kay Gary bago na sumakay sa sakyan. Maging sila Kay at Adi ay kumuway na sa papalis ng sakyan ng pamilya nila na minsan naging parte ng buhay nila. Ang plano ni Tita Glenda ay ibebenta na ang mansyon, kaya ang mga kasambay doon ay walang choice kundi ang maghanap ng bagong trabaho. Hanggang sa muli, Sir Anthony. Bulong ni Gary sa hangin habang nakatanos sa sakyan ng kaibigan na unti-unti nang lumiliit sa kanyang paningin. Hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Simula na magsimula ang seremonya ay lutang talaga ako. Hindi kasi mali sa isip ko ang pinag-usapan namin ni Gary kanina. Bakit ba kasi sinugod pa ang tawag niya? Hoy, graduation day ngayon, pero yung mukha mo ay parang namatayan. Sumulpot si Tony sa tabi ko. Hindi ko napansin na kanina pa pala siyang nakatingin sa akin. Kinakabahan lang, pilit akong ngumiti. We, kinakabahan? O may iniisip? Ano ba yan ha? Baka naman kasi sino, hindi ano. Halos mapaton ako sa kinuupuan ko nang maramdaman ko mainit na hininga ni Lester sa bato ko. Diyos ko, may samulto ba ito mga kaibigan ko? Tigilan nyo nga ako. Kayo, ang dami-dami nyo napapansin. Bakit hindi mga sarili nyong isipin nyo? Pag-iba ko ng usapan. Ako na naman ang naiipit sa usapang ito. Kung bakit ba tuwang-tuwa silang pinapaalala sa akin ang topic na iniwasan ko. Namimiss mo no? Balita ko ngayon, aalis na sila papuntang Amerika. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Tony. Paano mo nalaman? Girl, baka nakakalimutan mo, artista yung ex-fake husband mo. Nakapost sa social media. Singit ni Lester at ipinakita sa akin ang nakaplas na screen ng phone niya. Anthony Lagdameo, papunta na ng Amerika kasama ang pamilya. Dahil nais mo na daw magpahinga sa pag-artista. Ngunit laking palaisipan pa din sa nakararami, nasa ng asawa niya. So, totoo nga. Ano naman kung totoo? Kahit sa Mars pa siya pumunta, ay wala na akong magagawa. Ibinalikan ni Lester ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Lumapit sa kinaroroonan ni Jenny na kanina pa ay may kausap sa telepono. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Ano bang gusto niyong gawin ko? Umalis dito sa graduation day at habulin siya sa airport para lang pigilan siya? Pwede bang magbubuo na lang tayo sa nangyari? Kagaya nag-break kami ni Alfred? Sunod-sunod kong tanong sa kanila. Nagkatingin na lamang silang tatlo at sabay-sabay na nagpakawala ng buntong hininga. Alam kong mahirap din para sa kanila ang nangyari. Pero wala na kaming magagawa kasi nangyari na. Pero Stella, maniwala ka sa akin. Kapag hindi mo ginawa ang sinisigaw ng puso mo, pagsisisihan mo yan sa huli at habang buhay ka niya naguguluhin. Remember, nasa huli ang pagsisi. Tinapik pa ni Tony ang balikat ko at saka na sila tumayo at iniwan ako ditong gulong-gulo. Stella, napalingon ako sa pinanggagalingan ng tawag at nakita ko doon sina Ate Angel at si Mama na nakasakay sa wheelchair nakakapasok lang ng malaking pintuan ng gymnasium. Ate, Mama! Kumaway ako sa kanila
At saka ako napagpasyahan na salubungin sila. Naku, ang ganda-ganda mo anak. Wika ni mama at bahagya akong yumuko para mahawakan niya mukha ko. Ngumiti ako kay mama at saka ko siya niyakap. Sayang ma, hindi ka na makaakyat sa stage. Hindi mo na ako masasabitan, saad ko sa kanya. Kumalas ako sa yakap namin at saka ako naupo sa kanyang harapan. Nababasa ko sa mga mata niya ang sobrang tuwa na nararamdaman niya dahil sa wakas ay makakapagtapos ng bunso niyang anak. Maging ako ay sobrang saya dahil masusuklain ko na din ang mga paghihirap ni mama at ate para lang maitaguyod ang pag-aaral ko. Okay lang Stella, nandyan pa naman ang ate mo. Makita lang kita nakasuot ng toga at may hawak na diploma ay masaya na ang mama. May namumuong luha sa kanyang mga mata at alam kong tears of joy ito. Hala, si mama. Ngayon pa lang, umiiyak na kayo. Paano pa mamaya? Baka malunod na tayo dito. Biro ko kay mama at pareho kami ni ate na natawa. O siya, tama na yan. Maghanap na tayo ng maupuan, wika ni ate Angel. Ako na nagpresenta magtulak ng wheelchair ni mama. Pero hindi pa man kami nakakalayo, ay may naaninag na ako na lalaki nakatayo sa bukas na pinto ng gym at kumakaway ito sa akin. Si Gary. Ate, mauna muna kayo. May kakausapin lang ako. Nang makalayo sila, ay sakto mga nakalapit na sa akin si Gary na nakasuot ng itim na polo at brown na pants. Nandito ka din pala? Tanong ko sa kanya. Oo, syempre. Gagraduate din ang kapatid ko, no? As a brother, hindi ko papalampasin ang araw na napakahalaga sa kanya. Sandali kaming nabalot ng katahimikan at kapwa nakatingin sa di kalayuan kung saan naroroon sina Jenny, si Lester at si Tony. Anong plano mo ngayon Stella? Baka sa boses niya na malungkot siya dahil sa nangyari sa amin ni Anthony. Siya ang naging saksi kung paano namin minahal ang isa't isa noon. Ako? Siguro mag-iipon na lang muna ako ng pera para sa pamilya ko. Ikaw ba? Ano nang trabaho mo ngayon? Tumingin ako sa kanya. Well, siguro extra muna ako sa mga tapings ng mga kilala kong artista. O kaya maghahanap ako ng bagong amo. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Lalo na ngayon na ang hirap ng buhay. Tumango-tango ako sa kanya. Ngunit ang tanong na iniwasan ko ay muli na lamang naitanong sa akin. Kahit ano atang iwas ko ay sadyang hahabulin pa din ako ng nakaraan. Wala na si Anthony. Hindi mo ba siya pipigilang umalis? Hindi na Gary. Tanggap ko na hindi talaga kami tinadhana para sa isa't isa. Mahina kong tugon at halos pabulong na. Stella, destiny is not the one who will decide for us people. We will make our own destiny, so better choose the right decision to take. Paglingon ko sa kanya ay wala na siya sa pwesto niya kanina. Naroon na pala kay Tony at abala sa pakikipag-usap. Stella Del Rosario, magna cum laude. Nagpalakpakan ang lahat nang tawagin ang pangalan ng MC. Tumayo na ako mula sa aking kinaupuan at umakyat na ako sa stage kasunod si Ate Angel. Nakikita ko ang malalawak ng ngiti ng mga kaibigan ko, ni Mama at ni Gary na kapwa masaya para sa nakamit ko. Sinabit na sa akin ang medal at saka inabot sa akin ang diploma bago nakipagkamay. Ganito pala ang pakiramdam na makatapos. Pakiramdam ko ay nakalaya ako mula sa bilangguan. Ngunit bakit ganito pa din ang nararamdaman ko? Masaya ako dahil isa akong magna cum laude, pero bakit parang may kulang pa din? Habang nagpapalakpakan ang lahat, tila may nakita kong isang tao na nakatayo sa pinakadulo. Nakasuot siya ng long sleeve na polo, itim na pantalon habang pumapalakpak. Malawak ang ngiti niya sa kanyang mga labi habang nakatingin sa direksyon ko. Si Anthony. Nabuhayan ako ng loob. Ngunit bakit unti-unti siyang naglalaho? Saka ko lamang napagtanto na imahinasyon ko lang iyon. Paano nga ba siya makakadalo sa graduation ko
kung nasa airport na siya. Maniwala ka sa akin. Kapag hindi mo ginawa ang sinisigaw ng puso mo, pagsisisihan mo yan sa huli at habang buhay kang guguluhin. Remember, nasa huli ang pagsisisi. Stella, destiny is not the one who will decide for us people. We will make our own destiny, so better choose the right decision to take. Kahit once, pwede naman siguro maging selfish muna ako, di ba? Kahit ngayon lang. Deserve ko naman siguro maging masaya. Ayaw ko magsisi at lalong ayaw ko na kontrolin ng tadhana. Nagulat ang lahat nang tumakbo ko pababa sa stage. Hindi ako lumingon sa kanila at dinala ako ng mga apa ko papunta sa pintuan ng gymnasium. Wala na akong pakialam sa mga nakakita sa akin at ang mahalaga ay nakuha ko ng diploma ko. Paglabas ko ng gym ay nagtungo agad ako papalabas ng campus. Ngayon ay sigurado na ako. Wala na makakapigil sa akin. Hindi si ate, hindi si Alfred, at hindi si Sir Johnny. Ngayon ko naramdaman ang tunay na kasiyahan, ang tunay na saya kapag pinili mong sumugal sa laro ng pag-ibig. At ngayon, desidido na ako. Sasabihin ko na sa kanya ang salitang pinagkait ko sa kanya ng mahabang panahon. Mahal ko siya. Mahal ko si Anthony. Halos liparin ko na ang daan papunta sa airport. Buti na lang, hindi ka masyado nagtagal ng taxi driver sa traffic kanina. Pansin ko din ang pagsulyap-sulyap ng driver sa akin mula sa rearview mirror. Mukhang nagtataka siya sa suot kong damit. Bakit hindi ko naisip na nakasuot pa pala ako ng toga kanina paglabas ko ng school? Manong, malayo pa po ba? Tanong ko sa driver. Malapit na miss. Matanong ko lang, umalis ka ba sa graduation mo? Mahirap pong ipaliwanag. Napakamot pa ako sa ulo, kagayang sinabi ni Manong ay malapit na nga kami. Natatanaw ko na kasi ang malalaking eroplano sa di kalayuan. Na makarating kami ay agad ako nagbayad at batakbo kong pinasok ang loob ng airport. Napatigil ako sa may entrance na makita ang dami ng tao sa paligid. Paano ko siya mahahanap sa sobrang dami ng tao dito sa loob? Hanggang sa may isang bagay ang pumasok sa isip ko. Tama. Bakit ba nakakalimutan ko na artista siya? Malamang sa malamang ay pagkakagulan siya ng mga tao. Tumakbo na ako sa loob at nagpalingalinga sa paligid ng mga nagkakagulong tao. Anthony, nasan ka na ba? Papicture naman ako. Pilit na lamang ngumiti si Anthony sa mga taong nagpapakuha ng litrato sa kanya habang nakaupo sila ng pamilya niya at nag-aabang ng plate nila. Mabuti na lamang at walang masyadong kakilala sa kanya at may ilan lamang pero hindi masyado nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Sure, bahagyan niyang ibinaba ang face mask sa suot at saka ngumiti sa litrato kasama ang isang babae na edad 19 na gulang. Thank you. Natutuwa nitong wika at saka niyakap si Anthony bago na siya umalis. Sinundan niya ito ng tingin ngunit naningkit ang kanyang mga mata nang may maaninag na pamilyar na babae mula sa entrance ng airport. Nakasuot ito ng toga at mukhang may hinahanap. Ilang segundo matapos makita ang babae ay agad niyang nakilala kung sino ito. Ang mahabang kulay brown na buhok, magagandang mata at labi ang babaeng minamahal niya. Stella. Akmang tatayo na sana siya upang puntahan ito, ngunit bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang ina. Anthony, let's go. Baka mahuli tayo, wika ng kanyang ina. Napatingin sa kanya ang binata, ngunit ibinalik niya muli ang paningin sa babaeng nasa entrance. Ngunit wala na ito sa kinatatayo niya kanina. Ang pananabik na nararamdaman ni Anthony kanina ay unti-unti na naglaho. Mukhang guni-guni lamang niya iyon dahil namimiss na niya si Stella. Yes mom, let's go. Malungkot niyang tugon at dumiretso na sila sa departure area. Hinihingal na ako. Tagaktak na din ang pawis ko at masakit na ang aking mga paa dahil sa katatakbo ko at kalalakad. Napaupo ako sa isang tabi
at ipinatong ko ang mga kamay ko sa tuhod ko. Malapit na akong mawala ng pag-asa dahil kahit saan ako nang punta at maghanap ay hindi ko talaga siya makita. Hindi kaya huli na ako? Hindi kaya nakalis na sila? Iniwan na ba talaga niya ako? Hindi pwede. Napakagulo ako ng iyak. Bakit ba hindi ko naisip na maaga? Kung hindi sana ako nagpatalo sa takot, ay baka napigilan ko pa siya na sumama sa pamilya niya. Baka ngayon ay magkasama na kaming dalawa. Naiinis ako sa sarili ko dahil wala man lang akong nagawa para pigilan siyang umalis. At para pigilan siya na iwanan ako. Wala na talaga si Anthony. Wala na ang taong nakilala ko sa coffee shop. Miss, I don't know you either. But don't you notice that the cafe is full and it's just so happen that the empty seat is here? So can I just wait for my order here? And if you don't want to talk to me, I don't care. Wala nang taong mayabang, masungit, pero mabangong hininga. At kahit babad sa initan, ay gwapo pa din. Magdahan-dahan ka nga. Alam mo ba kung gaano kamahal itong sasakyan na ito? Wala na ang taong willing gawin ang lahat para sa akin. Ang taong magtatanggol sa akin sa mga gustong manakit sa akin. Don't speak like that in front of my wife, Bea. Be mean to her again and you will regret it in the end. Ito na ba talaga ang karma ko sa lahat ng nagawa kong mali? Sa lahat ng pagsinungaling ko sa mga kaibigan ko at sa pamilya ko? Kung oo, handa akong tanggapin dahil deserve ko naman ito. Natigil ako sa pag-iyak nang may makita akong pares ng sapatos sa aking harapan. Base sa itsura nito ay mukhang panlalaki. Kaagad ako nag-angat ng tingin, ngunit bumagsak ang balikat ko nang hindi inaasahan kung sinong tao nakatayo. Kung sa wedding ay may runaway bride, pati pala sa graduation ay may runaway magna cum laude. Biro ni Alfred habang nakapumulsa nakatingin sa akin. Alfred? Hindi ko alam, ngunit kusang kumilos ang aking katawan at napayakap ako sa kanya ng sobrang higpit. At doon ko pinagpatuloy ang aking pag-iyak. Mukhang nagulat din siya sa ginawa ko, kaya hindi siya nakagalaw. Wala na akong pakialam sa nangyari sa amin noon. Ang tanging alam ko ay kailangan ko ng kayakap para mailabas lahat ng luha ko. Maya-maya ay naramdaman ko ng mga braso niya na pumulupot sa akin at tinaplos niya ang aking buhok. He's gone. Garalgal na ang boses ko nang sabihin iyon. Humigpit ang yakap niya sa akin habang patuloy siya sa pagpapatan sa akin. Ilang sandali lamang ay may isang kamay pa ang nararamdaman ko na humahaplos sa aking likuran. Kaya kumalas ako ng yakap kay Alfred at nilalong kung sino ang nagmamay-ari ng kamay na iyon. Si Gary pala. Malungkot din ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Maya-maya ay sabay-sabay kaming napunta ang tingin sa mga taong nagtatakbuhan papalapit sa aming direksyon. Sila Jenny, si Lester at si Tony na pare-parehong may bahid ng pag-aalala sa mukha. My God, Stella! Akala namin nag-fly ka na din papuntang USA. Maarting wika ni Jenny. Sa likod niya naman ay sila Lester at Tony na nakangiting nakatingin sa akin. Ngunit alam ko na sinusubukan lang nila na palakasin ang loob ko. Iniwan man ako ng isang taong sandali ko minahal, nandito pa naman ang mga taong simulat sa pool ay hindi ako iniwan. Ang mga kaibigan ko at syempre ang pamilya ko. Ito na siguro ang panibago simula para sa akin. Kailangan ko nang kalimutan ang lahat ng nangyari noon at isipin na lamang ang mga bagay na mangyayari at maaari pang mangyari sa hinaharap. Hay naku, bumalik na tayo sa school. Naghihintay sila Ate Angel at Tita Ganda doon para makapagpalit ka na rin. Saad naman ni Lester. Lumapit na ako sa kanila at sabay-sabay na kami naglakad palabas ng airport. Salamat sa inyo. Iyon na lamang ang nasabi ko sa kanila bago na kami tuluyan nakaalis. Ngunit bago ako sumakay sa sasakyan ay napatingala ako na makita ang isang eroplano na mababa ang lipad. Nararamdaman ko na naroroon siya. Tinatangay na ng eroplano
papalayo sa akin. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang mayakap. Mahal na mahal kita, Anthony. Sana nandito ka. Bulong ko sa aking sarili at hindi ko namalayan na unti-unti na palang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata.